Walang paligoy-ligoy na aktor sinagot na ang katanungan na matagal nang naghihintay. Napag-usapan ang pananaw ni Paolo Avellino pagdating sa pag-ibig at pagpapakasal. Para sa aktor, may punto raw sa buhay ng isang tao na kapag nakilala mo na ang taong talagang para sa iyo, maramdaman mo na lang na eto na. Isang simpleng pahayag pero sapat para kiligin at mapaisip ang kanyang mga tagahanga. Sa ganitong pananaw, tila naniniwala si Paolo na hindi kailangang pilitin o madaliin ang pag-aasawa. Hindi lamang panahon o edad ang basihan ng pagiging handa, dahil malaking bagay din ang pagkakaroon ng kasiguraduhan sa taong gusto mong makasama habang buhay. Para sa marami, relatable ang ganitong paniniwala. May mga relasyon kasing maaring tumagal ng maraming taon, pero ang pinakamalaga pa rin ay kung pareho kayong handang harapin ang mas seryosong yugto ng inyong buhay. Kapag dumating ang tamang tao at tamang pagkakataon, saka maaring masabi na isang tao na handa na siyang mag-settle down. Dahil dito, hindi mawasang maging interesado ang fans sa love life ni Paolo. Kilala ang aktor sa pagiging pribado pagdating sa personal niyang buhay, kaya bawat pahayag niya tungkol sa relasyon, pag-ibig at pagpapakasal ay mabilis na nakakakuha ng atensyon mula sa kanyang supporters. Siyempre, para sa mga tagahanga, may isang tanong na agad pumapasok sa isip. May nakilala na kaya si Paolo na masabi niyang eto na? Lalo pang nakakakilig para sa fans ang ganitong usapan, dahil marami ang curious kung ano nga ba ang maging susunod na kabanata sa personal na buhay ng aktor. Heto naman komento ng netizens. Meron na ito na ang babaeng pakasalan ko walang iba kundi si Kim Chiu. Hinintay niya ng more than a decade at binigay sa kanya ng tadhana. Yan tama kasi bagay naman kayo, pareha mabait, marami talento. Nangyari na ang ito na happily living together. Sinabi mo rin yan sa medya ko ng My Love Will You Make Disappear, baka nasa tabi ko lang. Baka meron na at nakita na niya. Alam niyo kung sino yan, baka ng showbiz. Sana si Kim Chiu, malaman din natin balang araw, wala namang sekretong hindi may tago. Baka yung paborito online gamer na palaging ka-overtime niya sa paglaro, kaya nga palaging inaantok. Baka sa time na due na ang pinagbuntis ni Kim, ay hindi niya malaman na masakit na ang tiyan ni Kim.